Sino kaya gumawa niyan? Nais mo bang malaman ang kwento sa likod niyang tattoo art o kilala rin bilang pambabatok? Halika, ililibot kita sa museo at ibabahagi ko ang istorya. Sa isang layon sa Kalinga ay ipinanganak ang natatanging babae na nagtatatak hindi lamang sa balat, ngunit pati na rin sa preserbasyon ng sining. Kalinga, Kalinga, Lagunawan, napipintas, Siya ay si Apo Wang-on, binansagan bilang huling mangbabatok. Noong unang panahon, ang pagiging mambabatok ay kilala lamang para sa mga kalalakihan. Ang mga tato o batok para sa mga lalaki ay nagsilbing tanda ng pagiging isang mandirigma at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Habang ang mga babae naman ay nakatatanggap ng batok upang isagisag at taglay nilang kagandahan. Kinakitaan ng kanyang ama si Wang-on ng natatanging talento sa pambabatok, kung kaya't tinuruan niya ito. Sa edad na 15 ay sinimulan tahakin ni Wang-on ang pambabatok. Ang kanyang paraan sa pambabatok ay ang paggamit ng kaliwang kamay bilang tagahawak ng gisi at ang kanang kamay naman ay hawak ang patpat na pamukpok nito. Siya ay nakabubuo ng mga katangi-tangi linya at hugis sa balat ng isang tao sa pamamagitan nito. Sinimulan niyang hasain ang kanyang kakayahan sa pambabatok sa pamamagitan ng pagtatato sa kanyang mga kanayon. Sa kabila ng kanyang kahusayan sa pambabatok ay marami pa rin ang nagdududa rito. Ilan sa mga miyembro ng kanilang komunidad ay iniisip na hindi na mahalaga ang kasanayang ito dahil sa makabagong paraan na maaaring gawin ang pagtatato. Para sa kanila ay patay na ang tradisyon sa pagbabatok. Hindi niya hinayaang masira ng mga komento at suliraning iyon ang kanyang dedikasyon sa sining at kultura. Kung kaya't pinili niyang ipagpatuloy ito. Sa katagalan, hindi mapagkakaila na tumatanda na siya. Hindi niya nais na mapatay ang kanilang tradisyon, kung kaya't ipinasa niya ito sa kanyang 2 apo na babae. Dahil sa pagpasa ng kasanayang ito sa ibang henerasyon, ay napreserba ang kagandahan nito. At ngayon, ay buhay pa rin ang sining at ang kultura ng kanilang tribo. Higit sa lahat, binuksan niya ang pintuan para sa mga kababaihan upang makilahok sa tradisyong noon ay para lamang sa kalalakihan. Si Wang-on ay itinampok ng isang anthropologist na si Dr. Lars Krutau sa isang segment ng Discovery Channel series na Tattoo Hunter. Dahil dito, mas nakilala si Apo Wang-on sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't maraming bumibisita sa Buskalan Kalinga upang magkaroon ng tattoo na sumasalamin sa tradisyon ng tribo. Ilan dito ay ang mga turista o minsan ay mga vlogger na nais ibahagi ang kanilang karanasan. Dahil sa dami ng turistang dumadayo upang magpabatok,
umunlad ang ekonomiya ng mga lokal na katutubo. Hindi lamang ang mga banyaga ang kumikilala sa kanya. Noong Abril 2023, nang makuha si Wang Od bilang beauty issue cover ng Vogue Philippines, siya ang kinilalang pinakamatandang tao na nasama sa Vogue issue cover. Sagisag ito na buong pusong niyayakap ng mga Pilipino ang kanyang kontribusyon sa pagpipreserba ng kultura, tradisyon at sining. Sa kabuuan ng kanyang karanasan ay nakakuha siya ng iba't ibang parangal, gaya ng National Living Treasures Award at ng Haraya Award ng National Commission for Culture and the Arts. Si Apo Wang Od, ang huling mambabato.